بسم الله الرحمن الرحيم. سفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن القيم بكتابه وزاد المعاد: وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago ang lahat, tayo muli ay magbukas sa pagsambit at pagdakila sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanyang pangalan, dito tayo nagsisimula at nagbubukas ng ating mga usapin. Tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad, ang pagpapala ni Allah sa kanya at kapayapaan, tulad na rin ng tinukoy ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang aklat na Zadul Ma'ad. Ang pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, at ang pinakamainam na gabay ang gabay ni Propeta Muhammad, na ang pagpapala ni Allah sa kanya kapayapaan. Tunay na malalang bagay na mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Tayo po ay nasa paksa pa rin ng Ramadan series natin, at tayo ay pumasok na po sa paksa ng Qiyamul Layl, o kaya yung Salatul Tahajjud, sa Ashara Awakhir ng Ramadan, o yung huling 10 araw ng Ramadan. Tinalakay natin yung nakaraan, kung saan tayo nalagot yung tanong na paano isagawa yung Qiyamul Layl at Witir. Sabi natin na nilatag sa atin ng butihin Sheikh rahimahullahu wa ta'ala na ito ay naiulat sa Fath al-Bari, na kung saan sinabi sa atin o inulat sa atin ni Imam al-Bukhari rahimahullah na si Ibn Umar radiyallahu anhuma rajulan su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kayf salatul layl, faqal matna wa matna. Tinanong ng isang lalaki ang propeta ni Allah, na ang pagpapala ni Allah sa mga kapayapaan, kung paano daw gawin ang Qiyamul Layl. Kanyang sinabi na dalawa-dalawa, ibig sabihin dalawang raka'ah, idha qafta, sabi daw, at kung ikaw ay natatakot, al-subh, na pasapit na yung madaling araw, pawitru biwahida, ikaw ay magsagawa ng witir na isang raka'ah. Sabi ng Propeta Muhammad sallam, ang Qiyamul Layl ay dalawang raka'ah, o yung Salatul Tahajjud ay dalawang raka'ah. Ngunit kung ikay nangangamba na, sabihin natin na sasapit na ang madaling araw dahil ikaw ay magsasahur pa, magsasahur ka pa, aabutan ka na, ang gawin mo ay magsagawa ka ng isang raka'at para isara yung iyong pagdarasal, o kaya ito yung huling pagdarasal na yung gagawin sa gabing iyon. Ito ay naiulat sa aklat ng Fath al-Bari. Sabi natin dito ay nilinaw sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano niya inuri yung paggawa ng Qiyamul Layl o Salatul Tahajjud at ang Witr. Sabi natin ang Qiyamul Layl o Tahajjud ay dalawang raka'ah. Ang Witr ay isang raka'ah. Okay? Sabi pa, na naulat mula naman kay al-Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, bilang pagpapaliwanag sa atin, sabi natin isa to sa mga hadithul jamil, isang magandang hadith na Aisha radhiyallahu anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ana rafidatun mu'taridatun ala firashihi. Sabi ni Aisha al-Mu'minin, ina naman ng palataya na anak ni Abu Bakr radhiyallahu anha, na isa sa may bahay o natatanging birhen o dalaga na napangasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa kanya na ang propeta ni Allah, na ang pagpapala ni Allah sa kanya kapayapaan, kapag siya ay nagdarasal habang ako ay nakahiga, sa higaan, ibig sabihin kung saan sila nakahiga, doon nagsasala ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi doon, kapag nagnais na ang sugo ni Allah na siya ay magsagawa ng witir, pag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magwiwitir na, ang ginagawa niya sallallahu alaihi wasallam ay ginigising niya yung kanyang may bahay para isabay sa kanya sa pagdarasal,
Sabi natin ito ay jamil jiddan dahil ito ay pagpapakita ng pagiging mahabagin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang may bahay. Sabi natin lalo sa ating kapanahunan ngayon, no? Ang ating may bahay ay maaring abala sa paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng ating mga anak, no? At ganoon din sila ay abala sa pagluluto sa kusina, sa paghahanda ng ating iftar, sahur, no? Kaya maaring sila ay pagod na sa maghapon at gabi o magdamag na kanilang pagtatrabaho sa loob ng ating tahanan, no? Kaya ito ay hindi masyadong inaabala ng Propeta Muhammad SAW at ito ang bagay na iniwan niya sa atin. No? Ginigising niya si Aisha radhiyallahu anha, pagkatapos ito ay sasabay niya magwitir. No? Jamil jiddan, no? Ito ay napakagandang halimbawa na iniwan sa atin sa hadith na ito sallallahu alaihi wasallam. Sabi pa sa rawaya o rawi ni Imam Muslim, bilafduhu, sabi sa kanyang pananalita, no? sa hadith na ito, wa kana yusalli salatu bil-layl wa anna mu'taridatun bayna yaday. Fa idha baqi al-witr, no? Ang sabi ni Aisha radhiyallahu anha, dito naman sa version ni Imam Muslim, ayon sa kanya na ang propeta ni Allah ay parati ang nagsasagawa ng qiyamul layl. Habang ako ay nakahiga sa kanyang harapan. Pinaliwanag natin ito nakaraan kung paano yung higaan o hujra, tulugan ni Aisha radhiyallahu anha at ang sugod ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Si Aisha ang, sabi natin, isa sa mga pinuno ng kababaihan sa Jannah. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi natin, siya ang kataman nabiyin, ang panghuling sugo, no? Na kung saan hihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siya namang itinakda para sa kanya na para umpisahan ng Yawmul Qiyamah ang tinatawag natin na Shafa'atul Kubra, no? Siya at si Aisha radhiyallahu anha, ang tulugan nila, sabi natin, kapag nagsujud ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hinahawi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang binti o paa ni Aisha dahil ito ay kanyang masusujudan, no? O kaya doon sa lugar na kanyang pagpapatirapaan kung ganong kakipot, ganong kaliit yung kanilang tulugan. Subhanallah. Subhanallah. Ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam at ang ina ng mananampalataya at isa sa mga pinuno ng Jannah o kababaihan sa Jannah, si Aisha Ummul Mu'minin radhiyallahu anha. Ngayon sa tanong na, ano ba yung kahalagahan ng Qiyamul Layl? No? Sabi natin, yung nakaraan pinaksa natin yung Salatul Tarawih. Pinaliwanag ito sa atin ni Sheikh bin Baz, no? Ni Sheikh Salih Al-Uthaymeen, na ito ay Qiyamul Layl pero sinasagawa ng maaga, right away ng Salatul Isha. Ito ay sinasagawa pagkatapos ng Salatul Isha. Ano ang dahilan? Sinabi natin, ito ay maslaha, ito ay para sa kabuti ng marami, para sila ay hindi mahirapan. Kaya maging si Imam Ahmad rahimahullah ay tinanong, ano ba ang mainam sa kanya sa pagsasagawa ng Salatul Tarawih? Sabi niya, ang mainam sa kanya ay kung paano ito isagawa ng mga Muslim. Ibig sabihin, ito ay sinasagawa ng after, right away ng Salatul Isha. Ngayon, tanong na, ano ba yung kahalagahan ng Qiyamul Layl? May sala na tayong Tarawih, tapos may sala pa tayong Qiyamul Layl, no? Kasi sinabi natin, ito ay tatalakayan natin kung bakit, no? Sabi natin, isa sa kahalagahan ng pagdarasal natin ng Qiyamul Layl sa Ashara Awakir, sa huling 10 gabi ng Ramadan, walang ibang dahilan, in advance, sasabihin natin, ay bilang pag-aabang ng alin? Naam, ng Laylatul Qadr. No? Sabi natin, dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, Laylatul Qadr khayrun, no? Khayrun min alfi shahr. Naam. Ito ay mas higit pa sa 1,000 buwan kung ito ay matsyempohan mo. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagsasala ng Qiyamul Layl o Salatul Tahajjud sa Ashara Awakir o huling 10 gabi ng Ramadan. Ngayon, ano ba ang isa sa mga kahalagahan ng pagsasala ng Qiyamul Layl, no? Para maunawaan natin, no? Dahil naiulat sa hadith, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurghabun fi qiyamur Ramadan min ghairi an ya'maruhum bi azzimahu, no? Si Abi Hurairah, kalugdan naman siya ni Allah, nagsabi siya na ang mensahero ni Allah na ang pagpapala ni alayhi sumakanyat kapayapaan ay paratian nagsasagawa ng Qiyamul Ramadan. So when Ramadan siya ay nagtataguyod ng Qiyamul Ramadan o Qiyamul Layl, no? Na kung saan, ayon kay Abi Hurairah, siya ay nagsasagawa nito pero hindi niya pinag-uutos sa mga tao, hindi niya inuobliga yung mga tao. Subhanallah, no? Nakita niyo yung ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, no? Hindi niya to ginawang obligado sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga kapanalig, no? Bago siya ay nagsasagawa, tapos hindi niya inuutosan yung kayang mga sahaba. Nakita natin dahil ang mga sahaba radhiyallahu anhum, sila ay very keen, no? Sila ay masyadong dikit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pag nakita nilang gumawa ang propeta, na diretso silang tatayo sa likuran. Kaya sabi natin, dumami yung bilang ng mga nagsasala ng Qiyamul Layl. Kahit sila ay hindi niya pinag-uutosan, no? Sabi ni Abi Hurairah, siya ay paratihan nagsasagawa ng Qiyamul Layl, no?
sa mga gabi ng Ramadan, ngunit ito ay hindi niya pinag-uutos sa kanyang mga sahaba. Sila ay kusang tumungo sa masjid, no? Pati pa sa isang salaysay o hadith, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ay pagtukoy sa gantimpala ng pagtayo, no? Sa gabi ng Ramadan. Sabi ni Abi Hurairah, man kama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ghufira lahu ma qaddama li dambi. Sa Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah ay nagsabi na ang mensahero ni Allah na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan ay nagsabi, sino man ang tumayo sa gabi ng Ramadan na naniniwala at naghahangad ng gantimpala ay patatawarin ng kanyang nakalipas na kasalanan. Naam, patatawarin ng kanyang nakalipas na kasalanan. Inuulat Imam Al-Bukhari at Imam Muslim, ito ay muttafaqun alayh. Na turo na natin kung ano ang kahulugan ng muttafaqun alayh, no? So ito ang isa sa bilang pagtukoy ng gantimpala ng pagtayo natin sa gabi ng Ramadan, no? Man qama Ramadan imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama li dambi. Sino man ang tumayo sa gabi ng Ramadan na siya'y naniniwala at umaasa ng gantimpala ay patatawarin ang kanyang nakalipas na kasalanan. Naam. Ayon pa sa isang hadith, ito ay tinukoy ni Imam Al-Albani rahimahullah sa kanyang aklat, no, na Qiyamul Ramadan. No, ayon kay Imam Al-Albani, ito ay isa sa mga nilatag niya na isa rin sa mga kahigitan ng pagtayo sa gabi ng sa mga gabi ng Ramadan, no? Ayon sa kanya, wa an Amr bin Marra al-Juhani qal ja'un Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul man qada'u qal ya Rasulullah ara'aytu an yashhadu la ilaha illa Allah wa annaka Muhammadar Rasulullah wa salaitu salawatul khams, no, wa sumtu shahr وقمت رمضان وأتيت الزكاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذه كان من الصديقين والشهداء من كتاب القيام رمضان. Al-Albani. Sinabi, no, si Amr bin Murra al-Juhani, kalugdan na wasin ni Allah, ay nagsabi, dumating sa mensahero ni Allah, no, ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan, ang isang lalaki mula sa Qudaa, no, mula sa tribo ng Qudaa, at nagsabi, o sugo ni Allah, ano man sa palagay mo kung ako ay tumistigo na walang ibang Diyos maliban kay Allah at ikaw ay saksihan ko na kanyang sugo at ako ay magdasal ng 5 beses at mag-ayuno ako sa buong buwan, ang kahulugan sa buong buwan ng Ramadan, at tumayo ako sa gabi ng Ramadan, ibig sabihin nagqiyamul layl, at magbayad ng zakah, at sinabi ng propeta na ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan, sino man ang mamatay sa ganyang sitwasyon na sinabi ng lalaki mula sa Qudaa, no, mamatay sa ganyang sitwasyon, sa umano siya ay mapapabilang sa mga siddiqin o mga matatapat, wasyuhada at martir, no? Sabi natin ito yung bagay na hiniling ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung bago siya lagutan ng buhay, bago bawiin ni Malakul Maut o hugutin ang kanyang kaluluwa. Humingi siya ng permiso kay Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Sama bir rafiq al-a'la, no? Siya ay humingi, no, ng permiso kay Allah na payagan siya dun sa kaitaas-itaasan na kung saan yun ay lugar ng mga syuhada was-siddiqin, no? Subhanallah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tayo ay mamatay sa ganun sitwasyon na binanggit ng lalaking ito sa Qudaa, na sumaksi ka na walang ibang Diyos maliban kay Allah, at saksihan mo si Propeta Muhammad bilang kanyang huling sugo, no? At ikay magsala ng 5 beses, at mag-ayuno ka sa Ramadan, at magbigay ka ng zakah, at tumayo ka sa mga gabi ng Ramadan, no? Ikaw ay mamatay sa gantong sitwasyon, ikaw ay mamamatay na kasama ng mga siddiqin at syuhada na may pahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mamatay sa gantong sitwasyon, no? At huwag nawa tayong pagwawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makatagpo at makita natin, no, ng personal ang ating huling sugo sallallahu alaihi wasallam. Yan yung tanong na pinahintulutan pa na gawin yung Qiyamul Layl sa jama'a o grupo, kasi napapansin natin, di ba, sa Ashra Awakir o sa huling 10 gabi ng Ramadan, nakikita natin, di ba, napapansin natin na sinasabi natin, nagsasala tayo ng Tarawih after ng Isya, pero hindi tayo nagsasala ng Witr. Tapos noon, babalik tayo sa kalagitnaan ng gabi o kaya bago yung pangatlong bahagi ng gabi o huling pangatlong bahagi ng gabi, babalik tayo muli sa moske, no? Ito ay usually, sabi natin sa ibang mga lugar, sinasagawa nila to, no? Nag-uumpisa sila ng alas 12 ng madaling araw, o minsan naman nag-uumpisa sila sa 1:30 ng madaling araw o 1:30 ng AM ng madaling araw, no? Ito ay depende kung paano to napagkasundoan ng jama'a dun sa lugar, no? Kaya ang tanong, allowed ba to? Ito ba ay pinahintulutan sa atin sa Islam? No, nagawin natin yung Qiyamul Layl sa
masjid na grupo. Natutunan natin sa mga una nating pag-aaral, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng qiyamul layl sa kanyang tahanan, di ba? Pero pag Ramadan, Ashra Awaqir ng Ramadan, allowed ba ito na gawing grupo? No? Ito ba ay mayroong katibayan sa Islam? No? Kasi sa mga unang hadith na naiulat, kay Abi Hurairah, kay Aisha radhiyallahu anha, Mu'minin, no? Siya mismo ang nagsabi na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng qiyamul layl o tahajjud o salatul tahajjud bilang precise na pagtawag, no? Salatul tahajjud, no? Na kung saan siya, kung magpapatira pa, sabi natin na hinahawi niya yung kanyang paa. Ito ay pagpapakita na sinasagawa ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang tahanan. Ngunit sa huling 10 ng gabi ng Ramadan, bilang pag-aabang sa Laylatul Qadr, ito ba ay allowed na gawin na grupo o sama-sama sa loob ng moske o kaya sa lugar dasalan? Okay? Ayon kay Imam Al-Albani, rahimahullah, no? Ayon sa kanya, pinahintulutan ang pagsasagawa ng Qiyamul Layl na grupo sa gabi ng Ramadan. Sabi natin, walang ibang dahilan to para abangan ang Laylatul Qadr. Ngunit, ito ay mas mainam na isagawa ng isahan sa ibang gabi ng Ramadan. Ibig sabihin, allowed to na gawin na grupo sa mga gabi ng Ramadan, lalo sa 10 gabi ng Ramadan o sa 10 huling gabi ng Ramadan na tinatawag natin na Ashra Awaqir, huling 10 gabi ng Ramadan. Ngunit ayon kay Imam Albani, pagkatapos ng Ramadan, mas inam to na gawin na isahan, sabi natin, sa loob ng tahanan. Kasi ito yung naiulat sa Propeta Muhammad SAW, kay Aisha, Mu'minin. Ngunit ayon sa kanya, ito yung pinapahintulutan gawin, no? Sa huling 10 gabi ng Ramadan, sa moske, sa grupo, no? Sa pamumuno ng imam. Okay? Sabi natin, tulad ng naiulat ayon kay Imam Albani, kay Abu Dar, no? Abu Dar al-Ghafari, no? Radiyallahu anhu. Sabi natin si Abu Dar nag-ulat, kalugdan naman siya ni Allah, no? Na kama fi hadithin Abi Dar radiyallahu anhu kal sumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, no? Falam yuqim bina, no? Shay'an man shuhur hatta baqiya sab'a faqama buna hatta dhahaba talat al-layl, no? O fil akhir hadith. Sinabi doon na si Abu Dar, kalugdan naman siya ni Allah, ay nag-ayuno kasama namin ang propeta ni Allah. Nawa ang pagpapala ni Allah sa mga kapatid. Sabi ni Abu Dar, nag-ayuno sila, yung mga sahaba, kasama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Abu Dar, hindi niya kami pinamunuan sa Qiyamul Layl, sa mga gabi ng Ramadan. Maliban na lamang na sumapit yung huling 7 gabi ng Ramadan. No? Ibig sabihin, ito ay sumapit na, sabihin natin, 23rd night. Halimbawa lang na, for example, 23rd night ng Ramadan, tsaka lamang namuno ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Qiyamul Layl sa kanila. Tapos ayon pa kay Abu Dar, nang dumating yung 24, hindi na naman na muno ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit nang dumating yung 25 night ng Ramadan, ay namuno na naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi doon, ng 26 night, na wala na naman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng 27, dumating na naman siya at pinamunuan niya kami. At ayon kay Abu Dar radhiyallahu anhu, na nung ika-27 ng gabi ng Ramadan, kung saan namuno ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, ay nangamba siya na baka abutin sila ng Fajr. Anong pagpapakita rito? Na mahaba o pinahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa pagdarasal ng Qiyamul Layl. Ibig sabihin, ng 27 night ng Ramadan, pinahaba niya yung pagdarasal doon. At ayon kay Abu Dar, na sila'y nangamba, no? Nangamba yung mga sahaba na baka abutan sila ng Salatul Fajr. Fakala, inarajul, no? Na kung saan, kasi ito, na malipasan nila yung sahur, no? Yung tinatawag nila na al-falah. No? Ayon kay Abu Dar, na sinabi niya, o naiulat, na kasyi'atu an tarak na al-falah. No? Sabi niya na, ako'y natatakot na baka maiwanan namin yung al-falah. Tapos tinanong ng isa sa mga sahaba, ma huwa al-falah ya Abu Dar? Sabi niya na ito ay suhur. Fa inna suhuri baraka. No? Ibig sabihin na nagsala sila ng 27 night ng gabi ng napakahaba na halos ito'y umabot na ng madaling araw. No? Ito'y papakita na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsala ng Qiyamul Layl sa grupo kasama ng mga sahaba sa kanyang masjid. So ito ay pagpapakita lamang na ito ay masru, ito ay allowed, pinayagan sa Islam dahil ito ay may katibayan na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita natin yung pattern ng kanyang pagsasagawa. Sabi natin siya ay namuno ng 23, no? 23rd night of Ramadan, 24 hindi siya nagpakita, 25th namuno na naman siya, 26 hindi na naman siya nagpakita, 27 nagpakita siya at dito napakahaba yung pagdarasal, no? Hanggang sa tanungin siya ng sahaba radhiyallahu anhu na ayon sa kanya, ya Rasulullah, bakit hindi mo kami pinamunuan ng dire-diretso?
No? Tinanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit nawawala ka ng mga ibang gabi? No? Kasi ganoon ang mga sahaba, no? Yung pakiramdam nila, ayaw nilang mawawalan sila o maiiwanan sila sa paggawa ng kabutihan, o ayaw nilang maiiwanan sila o mawawalan sila ng gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, no? Isa sa mga tanda ng muhsinun, no? Ng mga walang ibang hinahangad kundi ang muka o sabi natin ang pagpasok sa paraiso. Subhanallah. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kanyang sinabi, bakit hindi niya pinamunuan ng dire-diretso yung pagdarasal ng Qiyamul Layl? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nangangamba, no? Siya ay nangangamba na baka ito ay maging obligado o akalain ng mga tao na ito ay maging obligado, no? Subhanallah, ito ang isa sa mga pagiging maawain ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma, no? Ang dahilan niya bakit hindi niya pinamunuan ng diretso, ibig sabihin, starting from 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, hanggang sabihin natin kung may 30, no? Pero lang kung ito ay idna, no? Sabi natin, ba't hindi siya pinamunuan dire-diretso? Ano ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Kala Abu Dhar, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil siya ay natatakot na baka ito ay maging fard o obligado sa atin. Kasi baka isipin ng mga susunod na henerasyon, obligado to, ginawa to ng propeta dire-diretso. Subhanallah, isa to sa mga tanda ng pagpapakita sa atin ng pagiging mahabagin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the same time, sabi natin na hindi niya to pinag-utos sa kanyang mga sahaba. Ngunit yung mga sahaba ang kusang tumayo sa kanyang lilikuran hanggang sa dumami yung bilang na sumasama sa kanya sa pagsasala ng salatut tahajjud. Na anong dahilan, no, ng pagsasala ng salatut tahajjud sa Ashara Awaqir, huling 10 gabi ng Ramadan, walang ibang dahilan para abangan ang Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr, no? Na kung saan itong gabi na to, kung ating matiyempuhan, no, ay para tayong, sabi nga natin, kung ikay nagsasala, mahuli ka ng anghel, ayon sa mga nauna sa atin, no, na para kang nagsala ng 1,000 buwan na dire-diretso. Kaya sabi natin, patay ka na, inuud ka na, no? Sabi natin, abo ka na sa ilalim ng libingan mo, ay pinasulat pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo na para kang nagsala ng alfi shahr, no? Ayon sa ibang mga fuqaha, na ito ay higit kumulang na 83 to 84 years kung calculation. Dire-diretso ka nagsala. Subhanallah, no? Kung ano man yung abutan o ipasulat sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa mong ibada sa Qiyamul Layl, no? Doon sa gabi na yun na tumayo ka, maaaring nagbabasa ka ng Quran, no? Maabutan mo yun. Wallahu ta'ala alam, at naway pagkaloob sa atin to ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Naabutan natin ang Laylatul Qadr, no? Huwag nawa tayong pagbawalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito at makamit natin dito inshallah sa Ramadan na ito, kung pahintulutan man ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo hindi naabutan ng susunod na Ramadan, no? Sabi natin, bakit hindi pinamunuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tuloy-tuloy yung Qiyamul Layl, no? Ito ay nasagot na natin, ngunit ito ay bilang pagpapaliwanag sa atin ni Imam Albani, no? Ayon kay Imam Albani rahimahullah, dahil nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, baqiyatul ashhur qashiyatu an tufarrid alaihim as-salatul layl fi Ramadan, na kung saan nangangamba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, no? Kasi kung yun ay ginawa niyang dire-diretso ang pattern na maaaring isipin ng mga susunod na umma, ng mga tabi'in, ng tabi-tabi'in, ng ummatul akhirin, no? Nasabihin na, uy, obligado to ginawa to ng propeta dire-diretso, ba't di natin ginagawa? Ito ay isa sa mga tanda, una, ayon nga kay Imam Albani, papapakita sa atin na ang pagtataguyod ng Qiyamul Layl sa Ashara Awaqir ng Ramadan, ito una ay hindi obligado, no? Pangalawa, ito ay papapakita kung gaano kahabagin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila noon at ganon sa atin. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, no? Subhanallah, no? Na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangamba sa atin, no? Imagine niyo kung ito ay naging obligado gabi-gabi, tapos may trabaho kayo ng umaga, Allahumma musta'an, no? Ito ay papakita lamang ng habag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagmamalasakit niya sa atin, no? Nawa inshallah, pahintulutan ni Allah na makatagpo natin ang propeta natin ito inshallah sa kabilang buhay, at tayo pahintulutan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pamagitan niya sa kanya, sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na kung saan wal mal wal banun, sabi natin, ang kayamanan, ang ating mga anak ay wala nang pakinabang, maliban na lamang sa pusong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, no? Bidnillahi ta'ala. Yan sa tanong na, yung babae daw, pwede bang magsagawa ng Qiyamul Layl sa kongregasyon? Ang mga kababaihan ba ay pwedeng magdasal ng Qiyamul Layl sa kongregasyon? Muli ito ay sinagot ni
Imam Al-Albani, no? Tulad nung tinanong o mga unang tinanong kay Sheikh bin Baz din at kay Sheikh Salih Al-Uthaymeen patungkol sa kung pwede ba raw magsala ng salatul tarawih yung mga kababaihan, di ba? Binanggit na natin. Ayon kay Imam Al-Albani, ang mga kababaihan ay maaaring dumalo batay sa naiulat sa hadith na Abu Dar na nabanggit, no? At siya, banggitin natin ulit, no? Napatunayan na maaaring humirang ang pinuno ng imam para sa kanila, no? Sila ay pamunuan. Ngunit sabi natin, babalikan natin yung sinabi sa atin ni Sheikh bin Baz at Sheikh Salih Al-Uthaymeen na ang paglabas nila ng tahanan, bago makalimutan, ang paglabas nila ng tahanan, bago tumungo sa salatul tahajjud, sabi natin ito ay merong mga syurut o kondisyon. Di ba? Napasuhin natin, ano yung mga kondisyon? Ano yung una? Ha? Yes, kailangan sila ay naka-kumpletong damit yung kanilang hijab. Sabi natin, takpan ang dapat takpan at kailangan walang tabarruj dun sa kanilang paglabas. Baka may lalabas sila, no? Sabi natin bumabakat yung mga wayad billah, yung mga bagay na hindi dapat, no? Sabi natin naglalabasan ng leeg, ang dibdib, no, na hindi naman dapat pinapakita. Okay? O kaya hindi sila maglalagay ng pabango. Sabi natin kailangan siguruhin natin na walang fitna dun sa lugar na kanilang pupuntahan, no? Dahil sabi natin ito ay ruksa ng mga ating ukhti, no? Ng mga akwat, ng ating mga kapatiran sa Islam. Ruksa to, papayagan kayo ng inyong ama, ng inyong, halimbawa ng inyong asawa na kayo magsasala ng salatul tahajjud sa masjid, no? Tapos kayo pala ay gagawa lang doon ng fitna, waya billah, no? Ito ay pananagutan nyo sa iyo mal-qiyamah. Ganun din sabi natin na kailangan siguraduhin natin na yung paglabas nila, pinayagan sila ng kanilang ama at ng kanilang mga asawa. Okay? Sabi natin, ito ay maaari sa kanila dahil ito ay naiulat kay Ibn Umar radhiyallahu anhu at ganoon din kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu na huwag nating pagbawalan ang mga alipin ni Allah na kababaihan sa masjid ni Allah. Ngunit ito ay sa kondisyon na ating binanggit na ayon sa naiulat ni Sheikh Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu wa ta'ala. Ganoon din ayon kay Imam Al-Albani dahil napatunayan na si Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ay tinipon ang mga tao para sa qiyamul layl. At hinirang niya si Ubay bin Ka'ab, kalugdan nawa siya ni Allah, upang pamunuan ang mga kalalakihan. At Sulaiman ibn Abi Hatma radhiyallahu anhu ay inutusan niya na mamuno sa kababaihan. So ito ay sinabi natin na maaari, pwede siyang gawin, no? Na mag-a-appoint tayo ng pinuno na magsala ng tahajjud para sa mga lalaki. Ganun din naman, pwede tayo mag-appoint sa muno para sa mga kababaihan. Ngunit sabi natin sa ating kapanahonan, mashallah tabarakallah, no? Lalo sabi natin sa kabansaan ng gitnang silangan, no? Sa lugar na kung saan ang majority ang mga Muslim, no? Sabi natin na kung saan ang masjid natin ay merong upper door, no? Merong taas at merong baba. Yung kadalasan, usually ang norms na nangyari, yung mga babae sila ay nasa taas, no? At yung mga lalaki nasa baba, no? Kaya sila ay nagsasala ng salatul tahajjud kasama ng mga kalalakihan, ang kalaki nasa baba at sa pamumuno ng isang imam. Pero noong panahon ni Umar ibn Khattab ng Khalifa, no? Ng Khalifa ng Amir al-Mu'minin, no? Abu Hafsa, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, inutusan niya ang dalawang mga sahaba para mamuno. Ikaw mamuno ka sa lalaki, ito naman ay mamuno sa mga babae. Ganun din si Arfaja al-Thaqafi, no? Radhiyallahu anhu, no? Sabi niya nung panahon niya, si Ali bin Abi Talib ay inutusan sila na pamunuan darasan ng salatul tahajjud, no? Sabi natin ayon kay Al-Thaqafi, no, si Ali bin Abi Talib ay nag-uutos sa mga tao na sila ay magdasal ng salatul tahajjud ng grupo na kung saan sabi natin si Al-Thaqafi ay isa sa mga inutusan niya na mamuno sa pagdarasal at sila rin ay umihirang ng mga pinuno sa kababaihan. Sinabi pa ni Imam Al-Albani rahimahullah, kawa naman siya ni Allah, ito ay walang kaso ayon sa kanya kung halimbawa gawin dalawang pinuno, isa sa babae, isa lalaki, kung ang masjid ay malawak at hindi sila nagkakaistorbohan sa isa't isa. Kasi kung halimbawa, ang qira'a dito, qira'a doon, basa ng Quran dito, basa ng Quran doon, dalawang pinuno, ay magkakalabo-labo at walang maunawa ng mga tao, no? Ito ay hal bilhala ay mga saksara, teme. Ngunit kung halimbawa sa ating kapanahonan, no, sabi natin ang masjid ay malawak, no, mayroong lugar na dasalan para sa kababaihan, may musalla sila sa taas, tapos may loudspeaker naman doon, naririnig yung basa ng imam sa baba, no? Ito ay pwedeng gawin sa isang pamumuno ay na rin sa pahayag ng ibang mga scholar. Wallahu ta'ala a'lam. Na. Ngayon sa tanong na ilan daw bang rakaat ang qiyamul layl?
ilan ba? No? Sabi natin kasi nagsala tayo ng tarawih after ng Isya, tapos magsasala tayo ng Qiyamul Layl. No? Sabi natin ang bagay na to ay malawak. Ayon nga sa Salih al-Utaymi rahimahullah, kahabang ganawa siya ni Allah, huwag natin itong gawing makipot. Huwag tayo masyadong mag-isyadid o mahigpit sa bagay na ito dahil ang bagay na to ay malawak at ito ay pinalawak sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang merong isang lalaki na tumungo sa kanya, di ba? Tinanong ng lalaki ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam paano daw isagawa ang pagtayo sa gabi ng Ramadan. Sabi niya, mat na, dala-dalawa. At niya sinabi na ito ay kailangan 11 lamang. So ito pa rin ang ating sasabihin at sagot natin dito, inshallah, kung paano siya igawa o paano siya isagawa. Ito ay dala-dalawa. At sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na naiulat, ni Ibn Umar, na kung nangangamba tayo na parating na yung Fajr, no? Baka malipasan natin yung sahur, ay lagutin natin ito, magtagayo tayo ng isang raka'a bilang witr, no? So dala-dalawa ang gagawin natin, dala-dalawa. Ngunit ayon sa ibang mga pukaha na tulad isa dito si Imam Albani, ayon sa kanya, no, kung kaya natin yung panahon, yung oras, yung ating lakas, no, mas inam na gawin natin itong 11 dahil ito ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ramadan man o hindi Ramadan. Ayon kay Imam Albani, ito ang kanyang suhestyon, no? Kung kaya natin ang panahon, ang lakas, ang oras, no, gawin natin 11 raka'a dahil ito ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Ramadan man o hindi Ramadan, ayon sa kanya, no? At kung kakayanan natin, huwag natin pasobrahan. Ngunit kung kaya naman natin, no, inshallah talakayin natin sa susunod na panahon kung pinagbabawal ba na ito'y sobrahan ng bilang at kulangan, no? Wallahu ta'ala alam. Dahil si Aisha radhiyallahu anha ay tinanong, no? Qad su'ilat an Aisha radhiyallahu anha anna salati fi Ramadan. Faqalat, no? Ma kana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yazid, no, fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'at, no? Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang propeta ni Allah na ang pagpapala ni alayhi mga kapayapaan, siya ay nagsasagawa, no? Tinanong siya paano daw magtaguyod ng Qiyamul Layl o salatu tahajjud. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa kanya, na siya ay nagsasala ng 11 raka'a, no? At hindi siya nagpasobra, no? Ayon kay Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, ito ay ginagawa niya Ramadan man o hindi Ramadan, no? At ayon pa kay Aisha radhiyallahu anha, sinasagawa niya to ng apat na raka'a. Ibig sabihin, pagkatapos niya ng 4 na raka'a, siya ay nauupo, tapos tatayo na naman, no? 2 raka'a, 2 raka'a, 4, tapos noon siya ay magsasagawa ulit ng 2 raka'a, 2 raka'a, tapos hanggang siya ay magsagawa ng witr. Sabi natin, nagsasagawa siya ng 3 raka'at, no? Tapos yung isa, pangsara, at ito inshallah ang kaparaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iniulat naman sa atin ni Imam Al-Albani. So inshallah next week, o sabihin natin kung pahintulutan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na dugtungan natin to ay naway kahabagan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala gantimpalaan at tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa amin at mula sa inyo ang ating pag-aayuno, ang ating pagbabasa ng Quran, no, ang ating pagtayo, no, sa tarawiman o maging sa tahajjud, no, naway ito ay tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibilang to sa ating bilang ating mabubuting gawa na matatagpuan natin sa kabila. Muli sasabihin natin sa inyo, no, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawang kapayapaan, ang habag ni Allah at kanyang biyaya ay sumainyong nawang lahat. Ako humihingi ng tawad kay Allah mula sa aking pagkukulang at aking kasalanan. Kayo mga kapatid ko sa Islam, babae man o lalaki, hinihimo ko kayo na magbalik loob kayo kay Allah dahil siya ang mapagpatawad ang mahawagin.